Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ang laman ng Chapter 3. Okay? So, sa aking nakaraang video, na-discuss ko na yung pinakang content, no, o yung kabuang laman ng Chapter 3. Sa ibang university, tinatawag itong research methodology. Sa ibang university naman, tinatawag itong methodology lamang. Okay? So, ano ba ang unang laman ng Chapter 3? Ito ang research design. Ang research design, guys, no, ito yung tinatawag nating framework, plano, kung paano ninyo maisa sa katuparan ang inyong research. Ano yung gagawin ninyo? Magkakandak ba kayo ng experiment? Magde-describe ba kayo? Magko-correlate ba kayo? Yun ang tinatawag nating plano. Kaya napakahalaga ng plano dahil kung magkakandak kayo ng research tapos hindi malinaw kung paano ninyo ito maisakatuparan, paano ninyo masasagot ang problema na inyong inilatag sa statement of the problem. Yun. So, ganun kahalaga ang research design. Mayroon tayong dalawang main research design. Ito yung tinatawag nating quantitative and qualitative. Okay? So, yung quantitative, ibig sabihin quantifiable, no? Quantifiable because mayroon itong numbers na kung saan ang numbers na ito ang magiging dahilan o daan upang makakuha tayo ng informasyon. Okay? Ng information. Ididig natin yung number, pag-aaralan natin kung ano ba ang sinasabi ng numero. Sabi nga nila, numbers don't lie. Okay? So, ibig sabihin, mula sa numbers, mula sa mga numero, ay makakakuha tayo ng mga insights, no, actionable insights na maaari nating magamit para sa mga decisions. Quantitative research methods are necessarily for the growth of any organization because insights drawn from complex numerical data and analysis prove to be highly effective when making decisions. So, kasabi nga nila, di ba, hindi nagsisinungaling ang numero. Ito ang ibig sabihin ng quantitative research. Ang qualitative naman, no, ay naglalayon na makuha ang relationship, no, between the collected data and the observations based on the mathematical calculations. No, statistical methods can prove or disprove theories related to a naturally existing phenomenon. Researchers rely on qualitative research method that concludes why a particular theory exists and what respondents have to say about it. So, ano ibig sabihin ng qualitative? Ibig sabihin, pag-aaralan natin yung data na nakuha natin. Ano ba yung data na nakuha natin? Through interview, yung actual responses ng mga participants, actual narrative, no? Actual sentences and paragraphs or archives, no? Yun yung ibig sabihin ng qualitative. Ibig sabihin, hindi numero yung ating pag-aaralan dito, kundi mga salita, paragraph, sentences, or mga articles. Yun yung qualitative research. Okay? So, I hope na malinaw yung pagkakaiba ng quantitative research at qualitative research. Okay? So, ang focus natin ngayon ay unahin natin ano-ano ba yung mga research design, no, na kabilang sa quantitative research. Ito yung descriptive. Okay? This is one of the most common research design sa mga research, sa mga thesis, and dissertation. Here, a researcher is solely interested in describing the situation or case under their study. Okay? So, ibig sabihin, dinidescribe lamang ng researcher kung ano yung kasalukuyang sitwasyon, kung ano yung nangyayari, ano yung, kung ano yung kalagayan, kasalukuyang kalalagayan ng kanilang pinag-aaralan. Ano ba yung sitwasyon? And ito, ano ba yung maaari nating makuha doon sa mga data na pinepresent sa atin? Okay? So, pinepresent dito yung mga
numerical value na nakita na research, no, nakuha mula doon sa procedure na ating ginawa. Okay, meron tayong survey questionnaire and so on so forth. No, because of the numbers, i-describe natin kung ano yung sinasabi ng data tungkol doon sa tinatanong natin. Okay, so this is to better understand the need for the research. Okay, so yun yung descriptive research methods or research design. Okay, so I hope that clear. Yung pangalawa naman ay quasi-experimental research. Pareho lamang ito dun sa experimental research. Kaya lang, ang pagkakaiba ng quasi-experimental research ay walang random assignment. No? There is no random assignment dun sa isang variables. Okay? Halimbawa, gusto ninyong pag-aralan yung epekto, no, ng let's say module sa mga estudyante. Okay? So magkakanda kayo ng experiment. So dalawang estudyante, grade 11 and grade 12. And yung isa ay with module and without module. Okay? And then i-relate ninyo ito kung ano yung magiging performance nila, no, yung academic performance ng dalawang estudyante, yung mayroong module and walang module, at yung grade 11 and grade 12 na estudyante. Okay? So, ang quasi-experiment ay wala doon yung random assignment. Halimbawa, yung mga pwede nating isabihin na, sige, sa grade 12 na lang yung walang module. Kasi meron na silang prior knowledge noong kanilang grade 11. So, wag na natin silang bigyan ng module. So, ang bibigyan na lang natin ng module ay yung grade 11. Diba? So, yun, walang random assignment. The researcher decided to allocate yung mga participants under, no, doon sa may module at sa walang module. Okay? Yung quasi-experimental naman research, no, ay ito yung talagang purely random, purely research. So tinatawag nila itong pure experiment dahil nandito yung random assignment. Halimbawa, yung mga estudyante na grade 11 and grade 12, ilalagay ninyo sa bowl yung pangalan nila. Okay? Grade 11 and grade 12, pagsasamahin ninyo sa bowl. And then, another bowl, nakalagay doon yung with module and without module. So, una kayong pipili doon sa kahit saan, no? Pwede kayong pumili muna doon sa mga estudyante. Halimbawa, ang nakuha ninyo mula sa bowl ay grade 11. Tapos, pipili naman kayo kung yung grade 11 na yon, yung specific person na yon, ay may module o wala. Okay? So, pipili uli kayo doon sa bowl. Kung ano yung mapili niya, without module ba or with module. So, tapos noon, yun yung subject ninyo sa experiment. Magbibigay kayo ng examination. Halimbawa, kung with module, so ibig sabihin, bibigyan nyo muna sila ng module bago bigyan ng examination. Dahil yun yung nabunot, no? Yun yung nakuha mula sa bowl. So, napansin nyo yung pagkakaiba, guys, ng quasi-experiment and sa experimental, no? Walang random assignment doon sa quasi-experiment, whereas sa experimental are purely randomized. Okay? Ano pa yung pang-apat na research design under quantitative? Ito yung correlational research. So, from the word itself, correlational. So, kahit na tinatawag itong correlational, this is a non-experimental research. So, hindi ito experimental. Ang layunin lamang ng correlational research ay naglalayon na malaman o alamin yung relationship between closely related variables. Okay?
kung meron kayong naiisip na mga variables na sa tingin ninyo ay halos, no, ay magkaugnay o close, ito yung correlational research. Okay? So, there is no assumption while evaluating a relationship between the variables and statistical techniques to calculate the relationship between them. Okay? So, yun yung correlational research. Gusto ninyong malaman, gusto ninyong pag-aralan yung relationship or kung ano ba yung connection ng dalawang variable. Ano ba? Okay? Yung connection ng dalawang variable. Next is the diagnostic research. In diagnostic research, so the researcher is looking at evaluating the underlying cause of a specific topic or phenomenon. Ida-diagnose ninyo ano ba yung dahilan, no, ng isang pangyayari. Dahil sa diagnostic na ito, malalaman ninyo ano ba yung factors, bakit nagkaroon ng problema, bakit nangyari ang isang bagay. So, ida-diagnose nyo yun. So, merong mga tatlong parte, no, o steps ang diagnostic research. Ito yung inception of the issue, diagnosis of the issue, and then siyempre solutioning, okay, or solution of the issue. Okay, so evaluation is to evaluate, no, diagnose. So gaya ng pag nagpapasuri ka sa isang doktor, kailangan mong suriin para ma-diagnose kung ano ang iyong research o ang sakit ninyo. Yun ang ibig sabihin ng diagnostic research. So, similar with hospital scenario. So, kailangan munang ma-diagnose muna, matingnan ka ng doktor para malaman kung ano ang iyong karamdaman. And then, yung isa pa ay yung explanatory research. Ano ba yung explanatory research? So, explanatory design uses a researcher's ideas and thoughts on the subject to further explore their theories. The study explains unexplored aspect of a subject and details the research questions what, how, and why. So, explanatory to in nature. Ibig sabihin, this is based on the researcher's idea. Okay? Based on the her findings, no, on his findings, based sa mga numbers na nakikita niya, ay ipapaliwanag niya yung sitwasyon. Okay, halimbawa, napansin ko na majority ng estudyante na kumukuha ng tourism ay mga kababaihan, no? So, based on the data na meron siya and based on her explanation and ideas, naisip niya na dahil siguro ang tourism ay ipinapakita yung kagandahan, parang feminine side, no? Feminine side ng isang bagay. Kaya yun yung idea niya. Ipapaliwanag niya yung findings, ipapaliwanag niya yung kanyang nakita sa kanyang research ayon dun sa kanyang sariling observation and ideas. Ito yung explanatory research. Okay? So, I hope na natutunan ninyo kung ano yung dapat ninyong gawin, ilagay doon sa research methods. Okay? So, uulitin ko, ang research design is the framework kung paano ninyo maisa sa katuparan ang inyong research. Paano ninyo maisasagawa ang inyong research. So, yun lang naman yung pinakang main purpose ng research methods or research design. Okay? So, napakahalaga na alam ninyo kung paano ninyo i-execute yung inyong research. Okay? Dahil kung walang maayos na execution ng research, walang mangyayari doon sa inyong research. Kung saan-saan kayo kukuha ng data, kung sino-sino yung inyong tatanungin, walang maayos na plano. Okay? So, that's all. Thank you.